Tahimik ang gabi sa isang maliit na baryo sa probinsya, malayo sa mga ingay ng lungsod. Halos wala ng tao sa mga kalsada tuwing 10:00 ng gabi, maliban sa mga tricycle na naghahabol ng huling biyahe. Sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo, nakatira si Lani, isang dalagang 25 taong gulang na nag-aalaga sa kanyang amang may sakit. Wala na ang kanyang ina. Namatay ito 2 taon na ang nakakaraan sa isang malubhang karamdaman. Kahit pag-isa na lang siyang nag-aalaga sa ama, matatag si Lani. Sanay na siya sa katahimikan ng gabi at ang pag-iisa ay tila naging kaibigan na niya. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang nangyayari. Sa tuwing palalalimin ang gabi, naririnig niyang tila may kung anong gumagalaw sa kanilang lumang bahay. Hindi niya ito pinapansin noong una. Baka daga lang o kalabaw sa labas ng bakuran. Pero habang lumilipas ang mga araw, lumalakas ang mga tunog at tila unti-unting lumalapit ang mga ito sa kanyang kwarto. Isang gabi, habang natutulog si Lani, bigla siyang nagising sa isang kakaibang tunog. Tila may humihinga malapit sa kanyang tenga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit sinubukan niyang huwag magpadala sa takot. Baka iniisip lang niya yon. Pero nang bumalik siya sa pagkakahiga, narinig niya ulit ang tunog. Ngayon, mas malapit na at mas malinaw. Parang may tao sa loob ng kwarto niya. Napabalikwas siya ng bangon at agad na sinindihan ang ilaw. Walang tao, walang kahit anong kakaibang bagay na makikita. Pero nanatiling mabigat ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Tila may ibang presensya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Umaasang mapapakalma siya ng malamig na inumin. Pero habang bumababa siya sa hagdan, may narinig siyang mahinang yabag mula sa likod niya. Hindi iyon yabag ng kanyang ama. Alam niya yun. Mahina at kaluskos, parang paglakad ng paa na hindi nakalapat ng maayos sa sahig. Sa isang iglap, lumingon siya pabalik at wala pa ring tao. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng electric fan mula sa kwarto ng kanyang ama. Ngunit hindi na siya mapakali. Nanatiling mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pinilit niyang magpatuloy sa kusina. Ininom ang tubig na parabang iyon na lang ang tanging magpapatahan sa kanyang kaba. Nang bumalik siya sa kwarto, isinara niya ang pinto, umupo sa gilid ng kanyang kama at hinayaan ang lamig ng gabing iyon na bumalot sa kanya. Pero bago siya tuluyang makapagpahinga, may narinig ulit siyang kaluskos. Hindi na sa labas ng kwarto, kundi sa mismong loob. "May tao ba dito?" tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Walang sumagot, pero ang lamig ng paligid ay tila mas lumala. Ramdam niya ang bigat ng presensya na para bang may nagmamasid sa kanya. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata, umaasang mawawala ang nararamdaman niyang takot. Ngunit parang mas lalo itong lumalapit. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin nawawala ang mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing titigil siya para makinig, maririnig niya ang mahihinang yabag, parang may kasabay siyang naglalakad. Isang gabi, habang naguhugas siya ng pinggan, napansin niyang may anino sa likod niya. Isang mahabang figura ng isang babae na parang nakatayo lang sa gilid ng bintana. "Lani," mahinang bulong ng tinig. Nabitawan niya ang hawak na plato. Nabasag ito sa sahig. Napalingon siya, pero wala siyang makitang tao. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa labas ang sumasalubong sa kanya. Ngunit ang boses na iyon, hindi iyon ang unang beses niyang narinig. Alam niya kung kanino yon. Boses ng kanyang yumaong ina. Kahit hindi niya gustong isipin,
Parang bumabalik ang lahat ng masasakit na alaala. Ang araw na namatay ang kanyang ina. Ang huling sandali nilang magkasama. At ang pangako niyang hindi niya iiwan ng ama. Pero bakit ngayon nagpaparamdam ang kanyang ina? Hindi ba dapat tahimik na itong nagpapahinga? Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Pabalik-balik ang tunog ng yabag at ang malamig na hangin na tila nagdadala ng bulong mula sa kabilang buhay. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Paulit-ulit na bulong sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam niyang may masama ng paparating. Lumipas ang mga araw at lalong lumalala ang mga naririnig ni Lani. Ang mga yabag, ang mga bulong, at ang malamig na presensyang tila laging nakapaligid sa kanya ay naging bahagi na ng bawat gabi. Hanggang sa isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa sala, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa buong bahay. Kasabay ng dilim ay isang malamig na hangin na pumasok mula sa bintana. Nakita niya ang kurtina na tila humahampas sa ere kahit walang hangin sa labas. May kung anong pwersa ang naglalaro sa bahay at alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Nang patayin niya ang ilaw, narinig niya ang mahinang yabag mula sa hagdan. Hindi ito mabilis, ngunit mabagal at nagtatagal. Parang sadyang nagpaparamdam. Tumayo siya mula sa sofa at dahan-dahang sumilip sa hagdanan. Sa itaas, may anino. Isang figurang babae na tila nakatingin sa kanya mula sa dulo ng hagdan. Lani. Tinig na halos hindi marinig, ngunit malinaw sa kanya kung sino ang tumatawag. Ang ina niyang patay na. Hindi siya makagalaw. Ang mga tuhod niya'y tila naging yelo. Gusto niyang tumakbo, pero ang katawan niya ay parang ikinadena sa sahig. Sa kanyang mga mata, nakita niyang dahan-dahang bumaba ang anino mula sa hagdanan, hanggang sa ito'y nasa harapan na niya. Bakit ka nandito? Tanong ni Lani, pilit na sinasalubong ang takot. Ngunit imbis na sumagot ang figura ng kanyang ina, ay dahan-dahan itong naglaho. Parang usok na tinatangay ng hangin. Bumalik ang katahimikan, ngunit ang malamig na pakiramdam ay nanatili sa buong bahay. Kinabukasan, dinalaw ni Lani ang kanyang tiyahin, na kapatid ng kanyang ina. Nais niyang malaman kung may ibig bang sabihin ang mga nagpaparamdam sa kanya. Doon niya nalaman ang isang nakakagulat na revelasyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to, Lani. Simula ng kanyang tiyahin habang umiinom ng kape. Pero noong namatay ang nanay mo, may sinabi siya sa akin na hindi ko masabi sa iyo. Ay lihim siyang tinago. Anong ibig mong sabihin? Ang nanay mo, bago siya pumanaw, sinabi niyang may isang multo na sumusunod sa kanya. Isang babae. Hindi niya alam kung sino ito, pero lagi niyang sinasabi, nandyan na siya. Lagi raw nagpapakita ang babaeng iyon bago may masamang mangyari. Natigilan si Lani. Ang mga naririnig niyang bulong, ang mga yabag, ang figura sa hagdan. Lahat ito ay hindi pala ang ina niya. Iba pala ang nagpapakita. Sino siya? Bakit ako ang sinusundan? Tanong ni Lani. Ngayon ay takot na. Hindi ko alam, pero noong bata ka pa, may aksidente sa bahay niyo. Isang babae ang namatay sa loob mismo ng bahay niyo. Ang dating may-ari. Sabi ng mga kapitbahay, hindi niya matanggap na patay na siya. At mula noon, lagi na siyang nagpaparamdam. Pag-uwi ni Lani sa kanilang bahay, ramdam niya ang bigat ng hangin. Ang dating kakaibang ingay ay mas lumala. Ang bawat hakbang niya ay sinasalubong ng kaluskos mula sa loob ng bahay. Naroon ang presensya, palaging nakabantay. Hindi na ito ang ina niya,
Isa itong nilalang na hindi niya kilala, ngunit pilit na nagpaparamdam. Sa kalagitnaan ng gabi, habang siya'y nag-iisa sa kwarto, narinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa labas ng pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya magawang gumalaw, pero alam niyang nandoon na ang nilalang. Ang multong sinasabi ng kanyang tiyahin, nandyan na siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at kahit nakapatay ang ilaw, rinig na rinig ni Lani ang malamig na yabag na papalapit sa kanyang kama. Ang bawat kaluskos ng sahig ay nagdadala ng takot na tila dumidiin sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagpigil. Kinuha niya ang kumot at itinakip sa kanyang katawan. Umaasang hindi siya makikita ng multo kung hindi siya kikilos. Ngunit habang nakatago siya sa ilalim ng kumot, narinig niyang bumikat ang yabag. Mas malapit, mas mabigat, hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang batok. Tila may isang bagay na nakatayo sa gilid ng kanyang kama, nagmamasid, naghihintay. Hindi niya nakaya ang kaba. Pilit niyang sinilip mula sa ilalim ng kumot at doon, sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang figura ng isang babaeng duguan. Maputla ang mukha nito at ang mga mata ay malalim, tila walang kaluluwa. Nakatingin ito sa kanya, hindi gumagalaw. Ngunit ang bigat ng presensya nito ay tila dumadagundong sa kanyang utak. "Alis ka!" Napasigaw si Lani, ngunit walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nais niyang tumakbo. Nais niyang sumigaw, ngunit ang kanyang katawan ay parang naparalyze sa takot. Nang biglang gumalaw ang babaeng multo, unti-unting yumuko, papalapit ng papalapit sa kanyang muka. Pabulong na nagsabi, "Nandyan na ako." Nang bumalik ang kanyang ama kinabukasan, nakita niya si Lani na nakahandusay sa sahig ng kwarto, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang mga mata ni Lani ay malalim na nakatitig sa kisame, parang may hinahanap. Ngunit wala siyang sinasabi. Sa mga labi niya ay pabulong-bulong pa rin na parehong mga salita. Nandyan na siya. Simula noon, si Lani ay hindi na muling nagsalita. Nanatili siyang tahimik, laging nakatitig sa mga sulok ng silid. Parang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Ang bahay nila ay iniwasan ng mga tao sa baryo at ang mga bulong tungkol sa babaeng multo ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin. Sa tuwing may bagong tao ang titira sa bahay, palaging may mangyayaring kakaiba. Palaging may bumabalik na yabag, malamig na hangin at ang mga bulong sa dilim. At ang huling mga salita ni Lani ay naging babala sa lahat. Nandiyan na siya.